Hello mga bata! Ngayon, ang tatalakayin natin ay may kinalaman sa price and quantity disequilibrium. Pero bago tayo magsimula, sagutin niyo muna ito. Ano kaya ang mangyayari kung sobrang taas ang presyo ng bigas? At paano naman kung sobrang baba ang presyo ng gulay? Yan ang aalamin natin ngayon. Naalala niyo pa ba ang equilibrium? Ito yung punto kung saan nagtatagpo ang dami ng demand at supply. Kapag balanse, walang shortage at walang surplus. Pero kapag hindi nagkatugma ang demand at supply sa isang presyo, nagkakaroon ng imbalance. Iyan ang tinatawag nating disequilibrium. Simple lang ang ibig sabihin ng disequilibrium. Kapag ang presyo at quantity ng produkto ay hindi balanse, nagre-resulta ito sa sobra o kulang. Ngayon naman, talakayin natin ang two types of disequilibrium. Unahin natin ang surplus. Ito ay nangyayari kapag mas mataas ang supply kaysa demand. Halimbawa, kapag sobrang taas ang presyo ng bigas, kaunti lang ang bibili, kaya maraming stock ang matitira. Anong resulta? Bababaan ang presyo para maubos ang stock ng bigas. Ang tendency nito, maraming consumer o mamimili ang bibili. Kasi mababa na ang presyo, maubos na ang stock. Ngayon naman ang shortage. Ito ay kapag mas mataas ang demand kaysa supply. Halimbawa, kapag sobrang baba ng presyo ng gulay, maraming gustong bumili. Pero kakaunti lang ang tinderong nagtitinda ng gulay. Ano ang resulta nito? Siyempre, tataasan ng iba pang mga tindero ang presyo ng gulay na kanilang tinitinda dahil nakita nila na in demand ito o maraming mga consumer o mamimili ang gustong bumili ng kanilang produkto. Magiresulta naman ito sa pagpapanatili ng dami ng supply. Ngayon, pag-usapan naman natin ang epekto ng disequilibrium. Kapag may surplus, producer ang nalulugi dahil maraming hindi nabebenta. Kapag may shortage, consumers ang nahihirapan dahil kulang ang supply. Kaya natural na nag-a-adjust ang presyo hanggang bumalik sa equilibrium. Ngayon naman po tayo na magsasolve ng equilibrium. Gagamitin natin ang equation na QD is equal to 100 minus 2P, QS is equal to 20 plus 3P. Para makuha ang equilibrium, kailangan natin gawing equal ang demand at supply. Kaya magiging QD is equal to QS or 100 minus 2P is equal to 20 plus 3P. Ngayon, maglilipat naman tayo ng terms or magta-transpose. Tandaan ninyo kapag tayo ay naglilipat ng terms, tayo po ay nagpapalit din ng sign. So, kung ito ay positive kanina, pag nilipat natin, magiging negative. Kung ito naman po ay negative kanina, ito naman po ay magiging positive kapag nilipat po natin yung terms or nag-transpose tayo. So, right after po natin mag-transpose, ang magiging sagot na ay 100 minus 20 is equal to 3P plus 2P. 100 minus 20 is 80. 3P plus 2P is 5P. So, sa pagta-transpose din po, like terms po ang ating ginagawa. So, pinagsama po natin yung mga like terms. So, right after nyan, 80 is equal to 5P. I-divide po natin both sides sa 5. Kaya magiging sagot ay P is equal to 16. So, ang presyo natin ay 16. So, meron na po tayong presyo. I-substitute natin siya sa demand function. Pwede demand function, pwede rin namang supply function. Kahit alin dun sa dalawa, okay lang, walang problema. This time, ang gagamitin natin ay demand function. So, QD is equal to 100 minus 2. Then, substitute natin yung P, 16. Kaya siya magiging 2 times 16. So, kapag sinagutan na natin siya, magiging 100 minus 32 kasi 2 times 16 is equal to 32. So, isusubtract na po natin. 100 minus 32 is equal to 68. So, the answer is 68. Ang equilibrium price natin ay 16. Ang equilibrium quantity naman natin ay 68. Pero paano kung hindi 16 ang presyo? Dito na papasok yung disequilibrium, shortage at surplus. So, halimbawa, kung ang presyo ay 10 at hindi 16. So, una natin gagawin, isa-substitute natin yung presyo kasi meron na tayong presyo given na. So, 10. So, QD is equal to 100
minus 2P. So, substitute natin yung value ng P, which is 10. So, magiging 2 times 10 is equal to 80 ang tamang sagot. Kasi 100 minus 20. Kasi 2 times 10, 20. Kaya siya naging 80. So, sa QS naman tayo. So, 20 plus 3. Substitute natin yung value ng P, which is 10. Kaya siya naging 3 times 10. So, 3 times 10 is 50 plus 20 is equal to 50. Kaya, mas mataas ang demand kaysa supply. So, meron tayong shortage na 30 units. So, para makuha natin kung ilan ang shortage, i-subtract lang po natin ang 80 sa 50. So, 80 minus 50 is equal to 30. Paano kung ang presyo ay 20 naman? So, gamitin natin ulit ang given equation. QD is equal to 100 minus 2P. So, substitute natin ang value ng P given na po, which is 20. Kaya siya naging 2 times 20. So, 2 times 20 ay 40. Kaya magiging QD is equal to 100 minus 40 is equal to 60. So, meron na tayong QD, which is 60. Ito naman tayo sa QS. So, same equation. QS is equal to 20 plus 3P. So, substitute po natin ang value ng P, which is 20. Kaya siya naging 3 times 20. So, 3 times 20 is 60. So, kapag in-add natin siya, so 20 plus 60 is equal to 80. So, meron tayong QD na 60, QS at meron tayong 80. Mas mataas ang supply kaysa sa demand. Kaya, dito papasok yung tinatawag nating surplus. Ang tanong, ilan ang surplus natin? So, para malaman kung ilan ang surplus, ganun din si shortage, i-subtract lang po natin. So, 60 minus 80 is equal to 20. So, ang ating surplus ay 20. Kaya tinatawag itong disequilibrium dahil hindi balanse ang demand at supply. Pero sa tunay na buhay, madalas makita ito, ang disequilibrium. Shortage at surplus. Paano? Halimbawa, tuwing tag-ulan, nagkakaroon ng kakulangan sa bigas, kaya tumataas ang presyo. So, yun tinatawag nating shortage. Ngayon, sa surplus naman, anong halimbawa? Kapag panahon ng anihan ng mangga, sobrang dami ng supply sa palengke, sa pamilihan. Kaya ang ginagawa ng mga tendero, tendera, binababaan nila yung presyo kaysa naman mabulok yung kanilang mga stocks ng mangga kasi sobrang dami nga ng supply. So, para maubos yung stocks ng kanilang mangga or supply ng kanilang mangga, bababaan nila yung presyo. So, yung mga consumer na hindi nakakabili nung mga nakaraang buwan na konti lang yung supply ng mangga kaya mataas ang presyo, makakabili na sila ngayon ng mangga kasi nga bumaba ang presyo. So, bakit binabaan ng mga sellers ang presyo ng mangga? Kasi sobrang dami ng supply. Sobrang dami ng stock. So, ganun yung nangyayari sa pamilihan. Kaya, napakahalaga na malaman yung equilibrium para makita nyo din kung patas ba ang buyers at sellers pagdating sa natatamasa nilang karapatan. Ops. Bago may off ang video na to, magsanay ka muna, be. Sagutan mo tong activity na to upang ikaw makita mo kung naunawaan mo ang ating paksa ngayong araw. Sige na, wag nang tamad, hindi ka anak mayaman. Ha 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 ha.